Gusto ko lang daanan muna itong sinabi ni ES Bersamin. Kasi merong tanong kanina. Merong nangahas na magtanong tungkol sa komento ni Vic Rodriguez. Dapat daw si BBM ang nag-resign. Yung kasi ang sinabi. Nagulat ako sa sinabi ni ES Bersamin, guys. Hindi ko ine-expect. Talaga. There's no need for courtesy resignation, to call for courtesy resignation of all cabinet secretaries because the core problem is the president himself. Optics lang daw. Alam mo si Vic Rodriguez, daldal ng daldal yan. Oy! Do you listen to him? Huh? Do you listen to him? Why was he taken out of the office? Wala pa siyang 3 buwan. Ouch! Gusto niya makipag-away, wag na. Kaya ako, kantsaw lang siya eh. Kantsaw ng kantsaw. That's when you see, in the middle of night, a dog barking at the fence. Oy! If you want to get up, you get up and throw stones at that dog. But we will not do that to him. Grabe naman! Grabe ka naman dyan! ES Bersamin! Grabe naman yon. Ang sakit naman ang sinabi mo! Para lang daw siyang aso na kumakahol sa gate pag madaling araw. Kung gusto mong maistorbo, di bumangon ka! Ganon! Kantsaw lang daw ng kantsaw si Vic Rodriguez, mga kababayan. Okay, ito yung tanong Ang tanong mga kababayan. Optics lang daw itong ginagawa ni Presidente. Sabihin, papogi lang daw. Wala daw talaga siyang interes na ayusin ang kanyang gabinete. At ang may problema talaga at ang dapat mag-resign ay si President Bongbong Marcos. So, anong sagot ni ES Bersamin? Alam mo si Vic Rodriguez, daldal ng daldal yan. Do you listen to him? Vic Rodriguez, daldal ka lang daw ng daldal. Ba't ka rin ba pinapakinggan? Wala ka rin kwenta. Dapat daw di ka na pinapakinggan, Vic Rodriguez. Kantsaw ka lang daw ng kantsaw, Vic Rodriguez. Alam nyo mga kababayan, ano bang na-accomplish ni Vic Rodriguez nung siya ay executive secretary? Yun na lang doon na lang muna tayo. Pag-usapan muna natin yun. Ano ba yung kanyang na-accomplish maliban sa very anomalous sugar order number 4? Yun yung kanyang kontribusyon sa kasaysayan ng Pilipinas pagdating sa gobyerno. Yung kanyang sugar order number 4 na pineke niya, pinwersa niya ang Sugar Regulatory Authority, SRA. Pinwersa niya na pumirma on behalf of President Bongbong Marcos. Ano pa? Yung appointments for sale din sa kanya ina-attribute yung appointments for sale. Apparently, meron daw mga appointments na para maipasok, kailangan dong dumaan kay Rodriguez. Oo, kakabayaran daw mga kababayan. Hindi natin alam, baka sila rin yung mga nakaupo ngayon na pinag-courtesy resignation, hindi ba? Kaya kailangan linisin na talaga on the 3rd year of the Marcos administration. Si Vic Rodriguez kasi wala ho talaga siya na-contribute. Sabihin na ho natin na nandiyan siya sa kampanya, etc. But sa actual na na administrasyon, wala ho siyang contribution. Wala ho siyang contribution mga kabayan. Isa lamang po siya sa mga epal na naghari-harian dyan sa Malacanang, Little President nga daw, di ba? Why was he taken out of the office? Wala pa siyang 3 buwan. Gusto niya makipag-away, wag na. Kaya ako, kantsaw lang siya eh. Kantsaw ng kantsaw. That's when you see, in the middle of night, a dog barking at the fence. If you want to get up, you get up and throw stones at that dog. But we will not do that to him. Huwag na nating pansinin. Alam niyo, parang ang sakit ng pagkakadescribe ni ES Bersamin sa kanya, no? Aso na nga siya, mga kabayan. Aso na nga siya. Hindi pa siya yung aso mo sa bahay. Ano lang siya? Asong gala. Ganun siya. Asong gala. Asong gala ka na nga lang. Kahol ka ng kahol sa tahanan ng iba. Ngayon, ang sabi ni ES Bersamin, kung gusto mong bumangon at batuhin yan, o di batuhin mo. Wala problema. Pero kung kung gusto ayaw mo pa istorbo, wag na. Di ba? Ba't mo papansinin kung wala naman siyang halaga? Asong gala lang siya. Asong gala na kantsaw ng kantsaw na walang contribution sa administrasyon. My goodness, napakasakit naman noon, Vic Rodriguez. Maganda ka na ng sagot mo. Naku, sigurado ako may sagot dyan si Vic Rodriguez. Alam niyo kung bakit? Pansin yan para sa kanya, media mileage yan. Oo, yung sinabi ni ES Bersamin na yan. Oo.
Aso ka na lang, wala ka pang silbi. Oo, kahol ka lang ng kahol. Sa bahay pa ng iba. Grabe naman. Wag mo natin tawaging aspin kasi ang aspin po, mga kababayan, yan po ay ang tawag sa breed ng aso na nakikita sa Pilipinas. Asong Pinoy ang tawag, bale. Yung siya, asong gala. Oo, yung nagkakalkal ng tae sa sa basurahan, kumakain ng basura. Yun, ganun si Vic Rodriguez daw. Hindi nga siya aso ng bahay mo. Hindi pa siya aso sa bahay mo, aso siya sa kalsada. Hindi natin palalampasin ang ating favorite reporter, si Miss Eden Santos. Oo. Kailangan parte siya ng kwentuhan. Oo. Alam nyo kasi si Eden pag nagtatanong, hindi na pinapakita yung mukha niya. Ewan ko kung bakit. Pwede naman daw pong sibakin ni Pangulong Marcos, yun pong mga gusto niyang alisin, bakit nagpasubmit pa raw po ng courtesy resignation. And pasensya na po if I have to ask this, di daw po ba ito parang pampapogi lang sa public? Wait lang. Ayan na naman tayo. Siyempre, lalagyan ng mali siya. Lalagyan ng mali siya ni Eden Santos yung Ang tanong, mga kababayan, hindi lang ba daw ito papogi lamang? Bakit hindi na lang daw tanggalin in private? Oo, na walang ganitong klaseng drama. Okay. Ito ngayon ang sagot ni ES Lucas Bersamin. Hindi na kailangan na mag-courtesy resignation. Ilagay ninyo ang sarili ninyo sa aming pwesto. Kung tamaan mo yung isang tao, ano ang lalabas na mukha mo? It's best that we did it this way so that it will be more honorable for them. Hindi naman kami yung diktador na magsasabi, oy, wala ka na, sisipain mo na. When I said that we are all serving at the will of the President, at the President's pleasure, we have to humanize. Yun. Demanding an courtesy resignation is the best way of doing it. Right. Because all that you can do is just to accept. And that's the end of the debate. You don't really need to follow what others are saying because they are not in the saddle. Yun. They may have different views of it when their time comes, if ever that time will come. Pero the best advice is our own counsel, our own conscience. Hindi siya pagpapapogi. Alam nyo, mga kababayan, ganito kasi, a defining characteristic of the Marcos administration is they protect human dignity. Oo. Tagalogin natin para naiintindihan ng mga kasama nating Pilipino, no. Isa po sa mga characteristics o isa po sa mga bagay na ina-admire natin sa Marcos administration ay marunong irespeto ang dignidad ng kapwa Pilipino. Alam nyo, mga kababayan, it's one thing kasi na ipahiya mo. O buti sana kung merong krimen na ginawa. 'Di ba? Tulad nung kay merong pagkukulang na board na posibleng ma-interpret as a criminal act. Or criminal act. So, yung kay Arnel Ignacio, okay lang yun. Bakit? Kasi kailangan malaman ng tao na ito yung ginagawa namin sa mga individual na hindi sumusunod sa tuntunin ng batas. Okay lang mo yun na ganun. Pero kahit to yung kay kahit to itong kay Arnel Ignacio, hindi ho dinikdik ng Marcos administration si Arnel Ignacio. In fact, naalala ko sa Malacanang press corps nung tinanong tungkol sa update ng kanyang kaso, ang sinasabi lagi ni Yusek Claire ay iniimbestigahan pa, etc. That is giving human dignity doon sa nagkamali.